Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si air sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa mga nangyayari sa'yo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. So again, this is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? For personal reading at iba pang details, ibang channels, nandiyan na sa description box, pakicheck na lang. Ayan. By the way, bago ako magsimula, pasensya na po kung medyo may kulay yung aking daliri. Medyo, may nakain po ako na medyo matagal siyang matanggal yung pagka-dilaw niya. So anyway, start na po natin ang reading. This is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Kunin muna natin yung iyong main energy, air sign. Okay, your main energy is the Four of Wands and the Knight of Cups. I feel like gusto mo magkaroon ng commitment, relationship with the Knight of Cups and the Four of Wands dito sa parang person na hindi pwede because maybe there's a third party situation na nangyayari sa inyo. Like maybe someone here is still committed with the Three of Swords and with the Tower, parang gusto mo na magkaroon ng relationship sa inyong dalawa, pero of course, tatanggalin yung third person, okay? But you want to be committed with this person kasi pwedeng siya yung nagiging dahilan kung ba't ka nalulungkot, nasasaktan, kasi pwedeng tiniis mo rin, pinilit mo rin ang sarili mo, nakalimutan nitong taong to at pwedeng mag-focus sa iyong trabaho, career. Pero ang hirap eh, kasi alam mo sa sarili mo na mahal mo pa rin siya, na parang kahit pilitin mo na kalimutan siya, nandun pa rin sa mahal mo siya. Alam mo talaga sa sarili mo, gusto mo na relationship sa kanya. So for some of you, pwedeng nagbigay ka na ng, or nag-offer ka na ng connection with this person or relationship dito sa person na ito. Pwede rin namang hindi, but you really want to be in a relationship, even marriage, dito sa person na ito. So, sino ba tong person na tinutukoy natin dito for air sign, please? For air sign. Take only what resonates, guys. Sino tong person na nakakonect mo, air sign? One last shuffle. Person na nakakonect ni air sign. Thank you, spirit guides, angel guides. Okay, person na nakakonect mo is the Three of Pentacles, the Five of Swords, King of Cups, and the King of Swords. Yeah. Could be person na dealing with two people. Kaya lang. Ito person na sa totoo lang, meron siyang mga nakikita na hindi niya nagugustuhan. Okay? And with the Five of Swords, ito yung nagiging dahilan para mainis siya sa sarili niya. Ayun. Kasi possible na, if you're dealing with a person na committed na siya, nakikita niya yung mga kapalian dun sa person na yon na parang nabibisit siya sa sarili niya, bakit ko kasi ito pinatulan? Bakit ko kasi ginusto tong taong to? This person with the Three of Pentacles, medyo dumadating yung point na naiinis siya, kumukulo yung dugo niya dun sa taong nakakonect niya. Na although there's love, no? Kasi hindi naman niya yung papatulan kung hindi naman talaga niya minahal niya. The problem is that, bakit maybe ngayon na nagkaroon ng maturity itong person na ito, dito niya napagtanto at na-realize lahat. Okay? Na parang mali pala yung decision ko in the past, parang ganon. Anyway, part of this person is sinisisi yung person niya, na parang ang dating is para siyang napikot. Alam mo yon. And, ano nasa isip mo regarding your person?
You do have here the Seven of Pentacles. I feel like gusto mong makipag-reconcile, pero not now. Kaya inaayos mo muna yung sarili mo eh. You're standing on your ground, very stagnant energy, walang movement mula sa'yo. Kasi you're thinking about the future and pwedeng nagfo-focus ka ngayon sa stability mo. Pwedeng, okay, gusto ko na reconciliation sa ating dalawa, pero hindi sa ngayon. Maybe focus na focus ka talaga yun sa iyong stability, sa iyong career. And pwedeng umiiwas at lumalayo ka dito sa person na to kasi tingin mo ito yung makakabuti para sa inyo. So ano naman nasa isip niya regarding sa'yo? Ay the same, no? Umiiwas itong taong ito or hindi siya masyadong nagkipag-communicate, connect. Pero alam mo itong connection na ito parang napakatibay with the strength card eh. Leo energy. Parang napakatibay na kahit pa magkaroon ng paglalayo or pag-iwas sa inyong dalawa, pag dumating yung time na kailangan ninyo ang isa't isa, pagtutulungan, ganyan, pagtulong sa bawat isa, nandyan kayo para sa isa't isa. Okay? Regardless kung may third party na involved, kahit nandun yung si third party, wala siyang pakialam. Kung kailangan mo na tulong mo, nandito ako, parang ganun. Ay, kung kailangan mo na tulong ko, nandito ako, parang ganun. And then, pwedeng ganun ka rin naman sa kanya. Emotions mo for your person. The Queen of Wands is here. The Empress. The World. Emotions niya para sa'yo. Kunin ko na rin. We do have here the Queen of Swords. The Ace of Cups. And the Eight of Swords. So ngayon, pinipigilan niya yung emotions niya, no? Which is there's a lot of love. Mahal ka niya, pero kailangan kitang i-cut off, kailangan kong umiwas at because stuck siya sa situation, stuck siya sa another person which is karma nga sa buhay niya, buhay nitong taong to. And then we do have here the Eight of Swords. This person is stuck, wala siyang kakayahan na umalis dito sa sitwasyon, sa relasyon na ito, no? No, although may pagsisisi, hindi niya kayang umalis sa ngayon. And then I can see there's a lot of love sa'yo dito sa person na to, pero umiiwas siya, no? And ikaw naman, ang nararamdaman mo sa kanya, humahanga ka, hinahangaan mo siya sa kung ano man yung mga meron sa kanya. Gusto mo siya physically, sa mga kung ano yung kanya niyang, or mga nakikita mo sa kanya, yan, I feel like you are watching this person with the world, kahit may pagkakalayo sa inyo ng person na ito, nandyan ka pa rin at nagmamasid sa kanya sa social media niya, nakikibalita ka sa kanya. Pero yung iba sa inyo, with the Queen of Wands, maybe for now, you see this person as a friend kasi hindi mo siya, wala kang karapatan na mahalin siya, parang gano'n. Hindi mo siya pwedeng mahalin. Gusto mo siya kasi nakikita mo nagmamatch kayong dalawa. Pero hindi pwede ang mahalin siya. So yun yung nakikita natin dito. Pero but I can see there's a lot of love coming from you. Gusto mo nga gusto mo nga i-offer yung love na yun kung pwede lang. Okay? So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future, you do have here the Chariot at the bottom of the deck. New beginning na may kinalaman sa pagta-travel for some of you. Change of location para sa iba. So regarding sa connection ninyo, there's definitely an ending in the near future with the Tower at the Ten of Swords. Kasi I feel like you will be more devoted sa iyong King of Pentacles energy, which is focus on your career, environment mo na meron ngayon and in the future. So nandun ang focus mo. The Magician is here. I feel like andito yung parang hindi kayo nagiging honest sa isa't isa in the near future. And the High Priest, if you're dealing with your soulmate, there's a soulmate connection, soul connection sa inyong dalawa, nananatiling soul connection ito. Okay, walang nangyayari sa 3D because sa inyong 5D, nakikilala ninyo yung connection ninyo pagka gusto nyo. At, pero
hindi na isa sa katuparan nito. Bagkus mas nakikita natin you're walking away, your person is walking away. So, possible a disconnection, no communication, and an ending of a situation sa inyong dalawa na tong person nito. So, thank you for watching. I love you all guys, and bye-bye.